Wala na, pag bumili kang halimbawa, isda, bay. Tapos bibili kang mga rekado. Pag uwi mo, wala ka ng sukli. Kung may bili ka pa ng prutas, wala na. Wala na talaga. Ang mahalaga ng bilhin. Kagabi, sardinas po ulam namin. Kapag humihigpasyon, madalas natakbuhan ng ilang pamilya ang sardinas at ilan pang mata na pagkain sa araw-araw. Si Aling Josefina, hindi ilang ito ang madalas na kanilang panlaman tiyan, lalo na kapag walang tapamalengke. Kung tutuusin aniya, mas mahal pa rin talaga ang gulay, isda, karne, kesa bumili ng sardinas. Sa halagang 22 hanggang 6 pesos, may kapartner ng ulam ang kanilang kanin. Aminala ang mga delata, ang pinakamura at mabilis na alternatibo kapusan na sila ng pondo. Pag bibili ka 5, magit lang 100. Nakakatikman kahit na papano. Pag may dumaan pong nagtinda, o tuyo, bibili din po ako. 2 piso kada araw ang kinikita ng kanyang maliit na tindahan. Bagamat may paupahang maliit na kwarto, hindi rin regular na nakapagbabayad ang kanyang boarder. Kaya naman aniya kung hindi mapipigilan at magpapatuloy ang pagmahal ng presyo, pati ng pangunahing bilihin gaya ng sardinas, baka wala na silang makain. Pati po bigas ang taas na po. Dati po binibili namin bigas, 58 lang. Ngayon po 64 na. Siguro darating ang araw, maglulugaw na lang tayo. Sa kamahal ng bigas. Sa bagay, makakain naman natin yung lugaw kung igigisa mo sa luya. Masarap na rin kahit walang sahog. Ganun po talaga Kaugnay ito, tiniyak ng Federation of Philippine Industries o FPI na pagdating sa food at non-food products, kadalasan nila hindi nangangailangan nito ng intensive power manufacturing kaya wala nilang dahilan para magkaroon ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Walang nag-assure ng kung sa if you're talking of food, nag-assure ng DTI kung na yung mga food manufacturers nagsabi na there will be no adjustment. Nauna na rin tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang ipatutupad na price increase sa mga pangunahing bilihin, base na rin sa naging pagpupulong sa mga manufacturer. Bukod sa pagsisiguro na may sapat pang inventaryo ang mga kumpanya, gumagawa na rin nila sila ng hakbang upang makabawas sa gasto sa gasolina at krudo. Ang ginagawa na ngayon is we are scheduling lahat ng deliveries. We just don't go crisscrossing, parang hindi asyong aksaya. Diba? Ganon. So we plan it well. We by grouping ang deliveries, we are doing everything now to minimize mga wastages. Samantala, nag-abiso naman ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON na posibleng magkaroon muli ng taas presyo sa kilo ng bigas, bunsod ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng langis. So kung magtataas ito bukas, so aantay lang siguro natin, maubos muna yung mga stocks ng mga kasamahan natin and then panibagong competition po uli yan. Siguro, bago po matapos itong ating pong buwan na Marso, baka po another na po na pag-anunsyo ang gagawin po natin. Ayon kay GRECON spokesperson Orly Manuntag, posibleng nasa piso kada kilo ang kanilang ipatong mula sa kasalukuyang presyo, depende sa kalalabasan ng computation. Sa totoo lang, ayaw namin ito gawin. Kaya lang, baka hindi naman mag-survive yung ating mga kasamaan sa retail kung hindi natin to susundin at makapagtaas din sila ng kahit papaano, yung reasonable na pagkataas lang ng presyo talaga ng bigas. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.